nandun lang siya as a plot device. It's a nice touch para makita yung vulnerability ni Joy. Pero bakit kailangan mo pang ilagay yung paglo... Oh, see, we're both the girls are wet tonight. Slow down, baby. Hey there guys, welcome back to my channel. This is Rafael, you can call me Rafa. And for today's video, as promised, this is the full review of Hello Love Again, starring Catherine Bernardo and Alden Richards, directed by Kathy Garcia Molina. Since yung last vlog ko, nanood ako with friends, with Jen, Bea, Jim, and Chris. Tapos may discussions kami doon about the movie, sa mga napansin namin, yung mga initial na mga reaction namin, nandun yun sa vlog na yun, pati yung mga tawanan namin, pati yung bonding namin. And if hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo siya dito. Masaya yung vlog na yun, so I suggest na before watching this, you can watch that. Sinabi ko dun sa vlog na yun na mag-release ako ng full review ng Hello Love Again based sa mga notes na sinulat ko habang nanonood ako ng movie. Ayun, ito na yun. Guys, by the way, disclaimer lang, I had to put this here because I know kung gaano karabid yung mga fans dito sa Philippines, yung mga, lalo na yung mga love team, yung mga fans ng mga love team. Alam ko kung gaano ka-extreme. Unahan ko na kayo guys, these are just my opinions, personal opinions ko lang to. Hindi ko kino-consider tong opinions ko as truth. Hindi ito yung general fact, hindi to fact in any way. These are very subjective opinions. Sa akin lang to galing lahat. Kung may iba kayong opinions, it's okay. It's your opinions. Kung di tayo sino opinions, it's okay, di ba? Masaya, nakapag-usap tayo na, hala, napansin mo yun, napansin ko rin yun, ganyan. I just want to put this disclaimer here, wala tong bad blood, hindi ko din i-diminish yung effort ng cast and crew ng Hello Love Again, pati na si Direk Kathy, si Alden, si Catherine, ayan. Sobrang tindi ng box office ng Hello Love Again ngayon. Habang nanonood nga ako actually ng favorite kong American film critic, nagulat ako kasi sa box office, sa top 10, nagulat ako nandun yung Hello Love Again, pang 8th siya. Nagulat ako biglang sinabi niya may international movie daw, tapos sinabi niya from the Philippines daw. And malaki daw yung per theater niya. I'm so happy for Catherine, for Alden, for Direk Kathy, sa lahat ng mga na behind the camera, guys, I'm so happy for you, congratulations. Okay, bibigay ko na yung opinions ko ngayon. Ulitin ko guys, opinion ko lang to, wala akong masamang intention, nagbibigay lang ako ng film review. So, ang una kong sinabi sa notes ko habang nanonood ako ng movie is, I'm scared for Alden's same character. Kaya ako nasabi yun kasi kapapanood ko lang ng 5 breakups and the romance. Ang character niya doon is very same dito kay Ethan. By the way, nagustuhan ko yung movie na yun. I love that movie. Pinanood ko yun kasama si Jim and I enjoyed that movie a lot. However, coming from that, medyo similar yung character niya doon, ni Alden doon, tsaka yung character niya dito. Pero ang kasunod na sinabi ko is, Ethan's character has a lot more depth and character arc. Siguro edge na rin to ng Hello Love Again since meron silang first movie na Hello Love Goodbye. Mas nakita ko na mas may depth yung character ni Ethan since na-expand na yung character niya dito sa Hello Love Again. Siyempre meron siya dun sa first movie tsaka dito. Nakita ko yung growth dito ni Ethan. So nice touch of 2 different color grading for the past. Muted colors and present bright colors. So napansin ko na maganda na iniba nila yung color grading para dun sa mga nangyari sa past tsaka yung mga nangyari sa present. Yung mga nangyari kasi sa past, naka-muted colors, mga very full of blues, very neutral colors. Tapos doon naman sa present, very bright, very warm tones. Maganda siyang pag-separate sa time kasi yung ibang audiences, guluhan kapag papalit-palit. Pag may mga time jumps kasi medyo magiging magulo kung walang mga color grading na ganito. So I appreciated that. So ang next note ko dito is, it's nice to see Ruby, Valerie, and the old cast. Masaya ako na makikita yung character ni Ruby Rodriguez since matagal natin siyang di napapanood. Siyempre lumaki ako kay Ruby Rodriguez sa Itbulaga. Tapos si Valerie Concepcion naman, nice addition siya sa cast since very comedic relief siya doon. Natatawa ka sa mga moments niya, tsaka very happy, very bright yung character niya. So my next note is, cutesy scenes are still there. Not too cheesy though, just enough to make it familiar. Alam naman natin ang mga Philippine rom-coms or rom-coms in general is very cheesy. May mga kilig moments talaga yan. Pero sabi ko dito, just enough cheese. Hindi siya ganun ka-cheesy, hindi siya cringy, masaya siya. It just gave me that familiar feeling na kilig-kilig and cutesy-cutesy and cheesy moments. Nakakakilig talaga si Catherine Alden, of course, dito. Para sa akin, tama lang yung kilig moments niya. Hindi siya very cringy na may kinalaman to. Yung sinabi ko sa next note ko is, I gag because of the common law wife storyline, yung kay Marie and kay Ethan. Since may scene doon na
yung character ni Jenica, si Baby, ay ino-offeran niya si Ethan na magpakasal sila para maging resident siya dun sa Canada. Nung naririnig na ni Marie, mga sinasabi ng mga friends nila na mangyayari kay Ethan tsaka kay Baby kapag nagpakasal sila para maging resident si Ethan. Yung itsura ni Marie doon is parang gulat siya na parang, oh my god, gagawin nila yon. Ito, may kinalaman din dito yung next note ko, which is relatable yung car scene ni Marie doon sa movie. Siyempre, diba, hindi sila okay ni Ethan, tapos bigla siya nagpresenta para pakasalan siya dahil lang nagsiselos siya. Sobrang relatable nung car scene doon, yung nagwawala-wala siya, yung ang tanga-tanga mo, gumaganyan. It's very reminiscent of yung character ni Tony Gonzaga, si Ginny, doon sa Starting Over Again, yung nagwawala siya sa kama. Sinisisi nila yung sarili nila ng mga panahon na yun. Diba nga, yung character niya doon is very tough. So, yung scene na yun is nagpakita ng side ni Marie na andun pa rin si Joy, na parang may pagmamahal pa rin siya kay Ethan, na nagkikare pa rin siya para kay Ethan, tsaka malambot pa rin yung puso niya. She is still Joy na nasa katauhan na ni Marie ngayon. It's a nice touch para makita yung vulnerability ni Joy. Ayun, maganda nga yung character arc niya, very human, kasi kapag gumagawa ka ng character sa isang movie, dapat talaga hindi siya flawless, dapat hindi matigas lang yung loob niya. Nabigyan ng humanity doon si Marie. Napakita na parang nagsiselos pa rin siya kahit na nag-act as tough siya, nandun pa rin care niya for Ethan. So my next note is Joros is an awesome standout comic relief. Nakakatawa talaga si Joros. If there is like one of the reasons why I love this movie is because of Joros. Napansin ko sa character ni Joros, yun nga, is laging ganito. Very typecasted siya. Lagi siyang yung best friend ng bidang lalaki na comedic relief. Pero I think kaya siya ganun kasi effective siya. And I think nagawa niya ulit yun sa movie na to. Marami siyang moments dito na tawang-tawa kami, tapos yung mga tao sa sinehan nagtatawanan talaga. After namin, kung napanood yung vlog ko dun sa una, napag-usapan din namin yun. Talagang nag-agree kami lahat na nakakatawa dun sa movie, bukod dun kay Valerie. So, ang next ko na critique naman, sabi ko dito is, Uno is lacking as a character. He does not pose a real threat but a plot device. Kaya ko to sinabi, since si Uno na kapartner ni Marie, bigla, basta meron silang malabong relationship. Yung character doon ni Uno is lacking kasi para sa akin, hindi siya nagpo-post ng real threat dun sa story. Kita ko pa lang si Uno, alam ko nang pampaselos lang siya. Alam ko naman hindi siya makakatuluyan ni Marie eh. Kasi obvious naman na nandun lang siya para pagpaselosin yung fans, para pagpaselosin Ethan. Pero obvious naman na nandun lang siya as a plot device. So I think better dito is binigyan nila ng mas matinding relationship si Uno and si Marie. Para makaramdam tayo talaga ng hala, silang dalawa ba yung magkakatuluyan? Siya ba yung magiging reason kaya hindi magiging si Ethan at saka si Marie? Yun, very lacking siya as a character. Sana mas binigyan nila ng depth. Tsaka umpisa pa lang kasi sinasabi ng characters na wala silang something, hindi sila magjowa. So, anong mararamdaman natin as an audience? Parang, wala lang pala eh. So, ano pang silbi ni Uno doon sa movie? Isa yun sa mga main critics ko doon sa movie. So, my next note here is, Joy's name is a great metaphor. Ito yung isa sa mga pinaka-nagustuhan ko doon sa movie kasi yung pangalan syempre ni Joy, syempre, ibig sabihin ng joy is happiness. Every time na binabanggit nila yung pangalan niya na Joy, tapos ginagamit nila in certain situations, double meaning yung nagagawa nila. Nung nag-usap si Ethan tsaka si Joy, nasabi ni Joy, nandun pa daw ba yung name niya dun sa Hong Kong, dun sa bar, dun sa railings. Ang sabi ni Ethan, wala na daw. So, ang sabi ni Joy, diba, Joy is not there anymore. So, wala na yung kasiyahan doon. So, it is a double meaning. Wala na si Joy doon and wala na yung kasiyahan sa Hong Kong. Nasa Canada na ngayon si Joy. Ang best nilang ginamit yung pangalan ni Joy as a metaphor and I love that so much about it. Hindi siya nakakasawa kasi hindi naman nila in-overuse para sa akin. So, next here is predictable storyline. Ito, very spoilery ito. So, kung hindi nyo gusto, skip nyo na to. Pero predictable ng storyline dito ni Alden, yung nagloko siya. Ano ba yung madalas naman nangyayari sa mga romance movies? Nagloloko yung lalaki, masasaktan yung babae, tapos yung babae biglang hihiwalayan, tapos bigla na siya magiging tough figure, diba? Ganun yung nangyari dito. Sobrang unnecessary ng pagloloko ni Ethan kasi napag-usapan nga namin ni Bea dun sa last vlog ko. Sabi ni Bea dun, nung nag-uusap kami, nung kinikitik namin yung movie, enough na nga naman yung reason na bumalik si Ethan sa Hong Kong para sa tatay niya na may sakit. Tapos, enough na rin yung reason ni Joy para magstay sa Canada since marami nga siyang pangarap na binubuo. So, dun pa lang, meron na kagad silang struggles kung bakit sila kailangan na maghiwalay. They are the right persons for each other pero not at the right time. So, para sa akin, enough reason na yun. Sana, yun na yung naging breaking point nila. Hindi na nila kailangan ng loko-loko, pagluloko. The fact na kailangan na umuwi ni Alden dahil sa tatay niya na may sakit, tapos namatay yung tatay niya,
Tapos si Joy naman, nagstay sa Canada kasi nga matagal niya ng pangarap yun, di ba? Matagal niya ng binubuo yun. Kapag umalis siya dun sa Canada at pumunta ulit ng Hong Kong, baka hindi na siya makabalik. Pareho silang may valid reasons. Pero bakit kailangan mo pang ilagay yung pagluloko? So my next note here is, Baby is such a teleserye plot device. Nabanggit ni Jim dun sa isang vlog ko is, si Jenica is very teleserye nung nangyari na susumbong niya bigla si Ethan tsaka si Marie kasi para dun sa common law wife, ginagawa lang nila yun para maging resident si Ethan. Kulang pa yung reason, parang hindi pa mabigat na reason na may gusto, dahil may gusto si Baby kay Ethan, isusumbong niya na agad. Eh di ba nga parang magkakababayan sila syempre doon ni Marie, tapos si Ethan kakikilala niya lang naman, parang hindi siya enough reason para magselo siya ng ganun, para magsumbong siya. I mean, siguro nangyayari siya, baka may mga ganun talaga kapeti sa toong buhay. However, this is a movie, ma-establish muna yung reasons ni Baby kung bakit niya kinailangan isumbong yung dalawa. Like, grabe ba yung selos mo? Sana ginawa nila muna ng mas magandang interaction si Baby tsaka si Ethan. Tapos sana mas binigyan niya ng lalim yung hatred ni Baby kay Marie. Baka sana better if parang nakita na naiinggit si Baby sa mga na-achieve ni Marie, ganyan. Better sana if na-expand pa nila yung character ni Baby kung ba't niya nagawa yun. Kasi parang very unnecessary din nung pagiging villain niya doon na ba't biglang magsusumbong ganyan. Yun nga, yung character ni Uno at character ni Baby, very plot device lang. Hindi na laliman yung character nila. Nandun lang sila para gawin yung isang bagay, pero they don't feel human. Oo, si Ethan at saka si Marie, very solid character sila kung titignan mo yung dalawang main characters. However, kailangan mo rin bigyan yung mga supporting characters, mga surrounding characters ng better depth para ma-feel mo na tao sila, para ma-move yung story. Kasi hindi pwedeng yung dalawang characters lang yung ano. Ito, next note ko to, spoiler alert, nung namatay na si Martha, parang feeling ko kasi, ayoko kasi yung ginagawa lagi ng mga Pinoy na kailangan laging may ganong moment para masabing maganda yung movie. May mga natural ways tayo para magpaiyak ng audience, hindi nyo kailangan lagi ipilit, hindi kailangan lagi may matay, hindi kailangan lagi may matandang character na malapit dun sa bida. Filipinos are all very emotional, so yun talaga yung pagkakakilala sa atin. Dun tayo lagi nakukuha sa emosyon. So, ayoko lagi nagpapaiyak ng parang pilit. Gusto ko very natural. However, nung nilagay ko dito sa sunod, sinabi ko heartwarming in the end though. So, sa dulo is, nag-pay off pa rin naman. Kasi ito yung part na sinasabi ni Genevieve dun sa last vlog namin na sabi niya is, gusto niya yung idea ng home. Home is in a person, not a place. Despite the reason na magpapaiyak talaga. Yun, maganda pa rin yung nasa dulo na pinarealize ni Martha kay Joy na si Ethan yung home niya. Na si Ethan, na kay Ethan yung kasiyahan niya. Ganyan, hindi niya kailangan pumunta ng Amerika para maghabol pa ng mas matinding pangarap. Okay na naman yung buhay niya sa Canada. Kung nahanap niya na yung home kay Ethan, hindi niya na kailangan pang umalis. Since diba si Ethan, hindi nga siya pwedeng pumunta ng US. I like the idea na minsan, we just need to be content sa buhay natin. Since hindi natin kailangan humabol ng mas malalayo pang pangarap. Since may binubuo pa naman pangarap si Joy sa Canada, pwede naman siya maging nurse doon. And at the same time, nandun yung love of her life. She's at home in Canada and in Ethan. So ang next na sinabi ko dito is, lacking final scene, not like the first one. Kasi sa Hello, Love, Goodbye, diba, yung paalaman scene ni Ethan tsaka ni Joy is very sad. Yun yung nakakaiyak na part eh. Maghihiwalay na sila, yung aalis na si Joy papuntang Canada. Tapos si Ethan maiiwan sa Hong Kong. Yung nakakaiyak na scene doon. So para sa akin, yung scene dito sa Hello, Love Again, hindi niya napantayan yung lungkot noon. Para dito, parang tinatry nilang i-replicate yung ginawa nila doon sa Hello, Love, Goodbye dito sa Hello, Love Again. So para sa akin, hindi ganun ka-impactful yung paghiwalay nila dito. Kasi dito sa Hello, Love Again, it's okay. Malungkot pa rin siya, pero hindi siya yung kasing impactful nung sa Hello, Love, Goodbye. Hello, Love, Goodbye is an awesome movie for me. Gustong-gusto ko yung movie na yun. Siya sa mga favorite movies ko. Despite it being sad, comfort movie ko siya, pinapanood ko siya kapag gusto kong sumaya. Siguro talaga sa reasons kaya ako ganito ka-critical sa movie, sa Hello, Love Again, sa sequel ng Hello, Love, Goodbye is sobrang gusto ko kasi Hello, Love, Goodbye. And for me, maganda kasi yung movie na yun. Wala akong nakitang masyadong ayaw ko dun sa movie na yun. So I think yun yung reason kaya ang dami kong sinasabi ngayon kasi nga mataas yung expectations ko para sa movie na to. So my next note is, maybe love is all about forgiveness and finding your home despite it being imperfect. Yan, last note na yon guys. Na-realize ka ba nanonood ng movie, yung maganda yung idea doon na hindi porket imperfect yung relationship yung dalawa, hindi na siya yung home mo. Porket marami kayong pinagdadaanan, marami kayong pinag-aawayan, marami kayong problema sa relationship niyo. As long as you're happy with the person, as long as hindi pa naman siya harmful sa inyong dalawa. If you have found your home, you have found it. So, hindi mo na kailangan pang humanap ng iba. So, ayun. Yun yung mga notes ko doon. I-rate ko yung movie. I'm being honest, I think
Hello guys, I'll be cutting the video here for the rating because I realized that I wanted to put a twist in my film reviews and give a unique rating system, or no, maybe a cute thing to rate the movies. I decided to use Azura, my favorite Pop Mart character, to do the rating for me. So it'll always be like over 5 Azuras. So for this movie, I will be giving Hello Love Again, directed by Kathy Garcia Molina, a 3.5 Azuras out of 5. Siguro mas mataas lang talaga yung pinanggalingan nila from Hello Love Goodbye. Pero I think it still did its job. Nagpakilig sila. Napakita naman nila yung pinanggalingan ni Joy and ni Ethan. Tas yung evolution ng relationship nila, pati ng characters nila. So, thank you so much guys for watching. Sana na-enjoy nyo itong review na to. Since this is my first ever film review, matagal ko nang gustong gawin to kasi mahilig nga ako sa film reviews. Sana makagawa pa ako ng ganito sa iba pang mga movies na darating. Yeah! Thank you so much guys for watching. Kung gusto nyo panoorin yung vlog ko nung una, nung nanood ka ng Hello Love Again, kasi masaya yun. Masaya talaga yun guys. And paghirapan ko i-edit yun. So yeah, I'll see you in my next film review or vlog. Please like, share, subscribe. Deuces!